yung pangatdalawa? Handa na! Hola! Hinagagalang kong ibalita sa inyong lahat na sa pangatdalawa ay walang kaliban. Ang galing! Ano naman kaya ang balita sa inyo, pangatatlo? Oyo! Dinadadala ko kung ibalita sa inyo na walang kuliban sa aming pangkat. Ang galing! Kamustahin naman natin ang huling pangkat pero hindi magkakahuli. Gising na ba ang pangkat-apat? Gising na kami! Bonjour, senyor at senyorita! Itinatulong ko po ang ibalita sa inyo na may isang kuliban sa aming pangkat at siya sa Sarabia. Bumawi ka na lang! Okay, katulad ng sinabi nyo, bumawi na lang siya at pwede natin siyang tulungan na makahabol sa ating talakayan. Ayan. Bagamat mainit ang panahon, natutuwa pa rin ako dahil sama-sama at nandito pa rin tayo na hinaharap natin ang panibagong araw at panibagong pagsubok. Kaya naman klase, sa araw na ito, sa ating aralin, kayo ay may inaasahan na wait lang, pupush lang iha. Okay. Lang po. Inaasahan na. Nababasa po? Okay, pakibasa po ang una. Sige. Sige, Rainsel. Nasusuri ang mga pangyayaring nagpapakita ng mga suliraning panlipunan na dapat pabigyan ng susod. Pangalawa, sige, Micaela. Nailalahad ang sariling interpretasyon sa isang pangyayari sa akdang na mayayugnay sa kasalukuyang pangyayari. At para sa pangatlo, sige, Alicia. Sulat sa tekstong nagbubukhagi ng solusyon sa isang suliraning panlipunan na may kaugnayan sa kawalan. Okay. Naaalala nyo na tinanong ko kayo dati kung may mga bagay ba na dapat nating balikan. Kasi ika nga nila na may mga bagay na hindi na natin binabalikan. Ngunit tayo, may mga nagsasabi na ito daw yung huhubog sa atin upang maging handa tayo sa hinaharap. Naniniwala ba kayo doon? Oo! Okay. Kung naniniwala kayo ron, sasamahan niyo ba ako? Oo! Sasamahan niyo ba ako sa aking adventure time? Oo! Okay. Kaya naman, sabayan niyo siya. Okay, nakikilala siya? Oo! Sino siya? Si Ma'am. Si Ma'am. May papakita ako sa inyo. Nakikita niyo ba ito? Oo. Ano kaya yan? Ay, Ma'am. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Sige, Marcy. Paglalakbay unang tatlong Okay, bukod dyan, ano ang nakikita niyo dito? Ano ba ito? Isang ano to? Mapa! Isang mapa. Ito ay ang mapa ni Dora. Basahin nga ang palito ng sabay-sabay. Kami na mga Dora, pagkakingin ang naging karanasan nila Don Pedro, Don Diego at Don Juan sa kanilang paglalakbay upang hanapin ang ibong Adarna. Kung inyong nakikita na sa mapa ni Dora ay may mga larawan. Tama po ba? Ano na papansin sa mga larawan? Sige nga. Ano na papansin sa larawan? Ano yung mga yan nakikita nyo? Si Martin lang ba? Sige, Shelo. Okay, mga lugar. Ano to? Okay, ano naman to? Sige. Kagubatan. Kagubatan. Pangatlo. Ano kaya yung pangatlo? Ano yan? Sige, Martin. Okay, yung kabuturan at panghuli. Ano ito? Sige. Okay, nung nagkailas. Alam niyo bang klase na yung mga larawan na yan ay may kaugnayan sa paglalakbay ng tatlong magkakapatid. Kaya naman nais kong subukin mo at
Sige nga. Kung naaalala pa. Meron ba? Sige, Martin. Alam ko yung ginusin nila para umahanap. So, anong salita na? Okay. Okay. Bigyan nga ng isang bagsak si Marvin. Okay. At para sa pangatlo, mga hakbang na ginawa. Okay. Bakit kaya sa kabundukan? Sige. Ano ba yung mga hakbang na ginawa ng magkakapatid? Sige. Magtatawag na ba ako? Magtatawag na ba ako? Sino? Sino? Meron ka ba? Sige, Rian. Mga hakbang na ginawa. Ang hakbang na ginawa. Ang pinakakabang ni Don Pedro. Ang una ginawa po ni Don Pedro ay siya tumawid ng bayan. Tatlong buwan upang makarating sa Piedras Blancas. Ngunit ang kanyang, ngunit pagod po siyang nakarating iyon dahil ang kabayo na po ay biglang namatay po. Okay, mahusay. Bigyan natin ng isang bagsak si Rian. Okay. Sa tingin niyo, klase, nagtagumpay kaya ang tatlong magkakapatid na hanapin ang ibong Adana? Sino kaya sa tatlo ang nakahanap o ano ba ang kinahinagnan nila Don Pedro, Don Diego at Don Juan? Sige nga, Thomas. Nagtagumpay po ang isa sa mga magkakapatid si Don Juan, sapagkat sinunod niya ang payo ng ermitanyo at naligtas niya ang dalawa niya magkapatid na si Don Pedro at Don Diego na naging apo. Okay. Samantala, ang dalawa niyang kapatid ay naging Bato. okay. Nakita natin na naging matagumpay si Don Juan na mahuli ang ibong Adana at maibalik sa dating anyo ang kanyang mga kapatid. Tama po ba? Ano na kaya ang sumunod na nangyari? Diba? Kapalabig naman talaga ang susunod na pangyayari. Ngunit bago yan, okay, gusto kong malaman kung kayo ba ay meron ng kaalaman tungkol sa ating paksang tatalakay ngayong araw. Kaya naman, ating subukin ang kaunang pagtataya. Basahin ang panuto kay Lim ng malakas at mahina. Ayusin ang mga sumusunod na pangungusap ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akta. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang panulang. Sunod ng sagot sa kwadro. Okay, handa na. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutan sa inyong kwaderno ang pagkakasunod-sunod. Sagot lamang po. Okay po? Sige. Tapos na po. 30 seconds. Seconds. Itaas ang water ng mga tapos na. Dito. Taas. Okay, mukhang tapos na ang lahat. Ngayon, ibaba niyo na ang inyong mga panulat. Sino ang nais subukan kung ano ang unang pangyayari? Sige nga. Sino? Sino? Sino lang ba? Magtatawag na ako. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Iwagayway. Taas. 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 Sige, Anton. Ang unang pangyayari ay kinuha ng magkakapatid na Don Pedro at Don Diego ang ibon upang dalhin sa Berbano. Tama ba siya? Hindi po. Okay. Tulungan natin si Antonio. Sino gusto tumulong? Sige, Rian. Ang unang pangyayari po ay
tama po ba siya? Mali. Magpanaw Hindi po. Mali? O, sige, Jersey. Tulungan natin si Angelica. Ang pangalawang pangyayari po ng Pang-apat? Okay. Salamat. Ang tamang sagot po ay number 2. Tama po si Angelica. Bigyan ng isang bagsak. At para sa pangatlo, ano kaya ang pangatlo nangyari? Sige? Micaela? Ang pangatlong pangyayari ay nakahanap pala si Don Juan na may gusto ng kanak. Okay. Tama ba siya? Opo. Dito, Grupa, tama siya? Opo. Madamina? Opo! Dokto? Opo. Green? Opo. Or? Okay, tingnan natin. Okay. At para sa pang-apat, taas ang kamay. Taas. Sige, Trisha. Sa pang-apat na pangyayari, pinagtulungan ko si Noah ng kanyang mga kapatid. Okay, tama ba siya? Opo. Okay, tingnan natin. At para sa panghuli, Isha. Ang panghuli ng pangyayari ay kinuha ng magkapatid na Don Pedro at Don Diego ang ibon upang dalhin sa Belgrade. Okay. Ngayon, klase, nais kayong tanongin kung mahilig ba kayong manood ng mga teleserye. Anong mga teleserye ang mga pinapanood nyo? Sige nga. Anong mga teleserye ang mga pinapanood nyo? Anong mga teleserye ang mga pinapanood nyo? Sila lang ba? Sila lang ba? Sige, Andrea. Anong mga teleserye ang pinapanood? Okay, kadena. Patungkol saan kaya yung kadena dito? Patungkol po yun sa buong magtatay na, dalawa pong batang babae na hindi po sila magtatay. Okay, meron bang karagdagan? Sino pa? Sige, sino pa? Sige, Rian. Ang madalas ko pong pinapanood na teleserye ay ang Dominara na kung saan ang dalawang magkapatid, ay ang dalawang hindi tunay na magkapatid na ang magkaibang magulang ay pinagpalit po sila. Ang isa po ay naging mayaman at ang isa po ay yaman. Okay. At dahil nabanggit ni Rian ng patungkol sa magkapatid, okay, magkakaroon tayo ng teleserye. Pakibasa ang palinto. Pakibasa ang palinto. Sige, Jacob. Okay. Para sa unang video. Okay? Okay. Naaalala ba kung anong teleserye? Saan kaya ang teleserye yan? Anong channel? Anong channel yan? Channel ng mga okay. Anong pamagat na? Sige, Rai. Okay, tama ba siya? Opo. Okay, ang sagot ay Mara Lara. At para sa pangalawa, okay, tingnan natin kung ano ito. Si Karen lang ang kasama ni Ana sa kitchen kanina. Kaya siya lang may access sa pagkain. Pero ano naman pala eh. I'm sure na kung hindi nakatingin si Ana, sinabutan si Karen ng pagkain. At nalandi na tumigil ka na. Alam mo, kasalanan kami tayo na kayo sa akin. Gusto ko lang po talagang tulungan si Ana, pero hindi ko po siya gustong siraan. Hindi ako sinungaling. Ina, masama nang bibintana ng buhay mo. Okay, fine! Sige! Bakit di magpipilitan yung sarili ko? Eh, wala naman talagang maniniwala sa akin. Nino! Okay. May nakakaalam ba
Sige, sinong gusto? Sige, Esha. Sa mga magkakapatid na nagkakaroon ng Okay. Katulad ng sinabi mo, mga nagkakasungitan anak si Sel. Sa tingin mo, kayo, ano kaya ang pinakakita na pag-uugali ng mga karakter sa iyong napatapos? Sa magkapatid ko, may isa kong naiinggit dahil sa pagkakaibigan ng isa na hindi naman nagkaroon ng Okay. May karagdagan pa. Salamat. Bigyan ng isang magsaksi na. Meron pa? Karagdagan? Ano ang napansin nyo sa mga video? Ano ba yung kadalasan na pinag-aawayan ng mga kapatid? Bakit sila nag-aaway? Okay. Sige, Marvis. Sa napaging po, yung attention po ng magulang na walang umigamit sa mga anak nila. Kaya po nagkakaroon yung anak nila dahil sa ginagawa niyo ng mga magulang. Kaya po, nag-re-select sa anak yung ginagawa ng magulang sa isang anak. Okay, bigyan ng dalawang bagsak si Marvis. Minsan na rin ba kayo naiingit? Minsan na ba kayo nakaramdam ng selos? Sa inyong mga kapatid? Sino gusto magbahagi? Bukod kay Marvin, sige Lian. Kaya lang po yung kapatid ko. Parang kasi po, nakaka-open lang po kasi parang yung attention ng nanay ko sa kanya na lang. Okay. Okay naman. Pero ikaw, anong ginagawa mo para hindi ka maingit sa kapatid? Nag-set ko na lang po ako or kaya po. Okay, nagsisend mo na lang daw si Lian. Sige, salamat. Meron pa ba magbabahagi? Sige, Shelo. Nag-iimit po ang nanay ko po yung may mga kapatid ko lang po ang dinadala sa pagkakalagan, mga gamit ko kasi Okay, salamat, Shelo. Laser, sa tingin nyo, ganun din ba ang nangyari sa mga kapatid na Don Juan, Don Pedro, at Don Pedro? Ano nangyari sa magkakapatid pagkatapos nila mahuli ang ibang anak? Bago yan, okay, may nakikita kayo sa inyong harapan? Ano kayang puno yan na ating na napag-aralan? Ano kayang puno yan na ating pinag-aralan? Sige, Ashley. Okay, ang Piedras Latas. Okay, ipagpalagay natin na ito ang puno ng Piedras Latas. Kaya naman nais kong basahin ninyo ang puno ng ang panahon. Okay? Sige? Paul, basahin ang panahon. Ay, hindi makita. Sorry. Sige, ako na lang babasa. Okay? Sa tulong ng mahiwagang Piedras Latas na inyong nakikita, pintasin ang kahulugan ng salitang may salungguhit at gamitin ito sa makabuluhang pangungusap. Okay po? Nakikita ko? Okay, sige. Sino ang gusto sumubok ng unang bilang? Sige, unang bilang. Unang bilang. Unang bilang. Sige, Christian. Sige, basahin muna. Tapos punta sa unahan at kita sinang maulugan. Uwang sulong magsalita, tumutol ay iba. Ano ang salita may salungguhit? Okay, maaari mo bang itasin kung ano ang kahulugan nito? Nalaglag na yung isa, okay lang. Ano ba ang purong sulong? Purong sulong? Ano, purong sulong? May nais bang tumulong kay Christian? May nais bang tumulong? Sige, Lian, tapos sa unahan. Itasin mo kung ano ang kahulugan ng purong sulong. Meron ba? Okay, ang napili ni Lian ay hinang-hina. Tama po ba? May tutulong ba kay Lian?
Gamitin ba? Ayun mo yan. Ayaw. Sige, Marvin, tumayo ka sa unahan at gamitin mo sa makabuluhang pangungusap ang salitang pag-aalita. Pag-aanin lang ng aking nadarama sa tuwing ako ay sumasagot. Okay, tama ba si Martin? Oo! Okay, bigyan natin siya ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Okay, para sa pangalawa. Pangalawa, ikaw naman ang sumunod. Ikaw naman ang sumunod. Dialde. Okay, Dialde. Sige, tayo. Basahin ang pangalawang pangungusap. Naiwan siya rito ang nag-iisa at lulong-lulong. Ano ang salitang may salungguhit? Lulong-lulong. Okay, maaari ko bang pitasin ang kabuluhan ng salitang lulong-lulong? Meron ba isa? Sige, sagay ko siya. Okay, ang sagot niya ay hinang-hinang. Ngayon, Earl, nais kong gamitin mo sa pangungusap ang salitang hinang-hinang. Ako ay nakita pagkatapos magkaroon ng kape. Okay. Tama ba si Earl? Opo! Okay, bigyan natin siya ng magaling na. Magaling, magaling, magaling. Para sa pangatlo, sige, sinong gusto sumubok? Sige, Angelica. Basahin ang pangatlong pangungusap. Iyang iyong panukala tila mandi anong sawa. Okay, ano ang salitang may salungguhit? Paano ka? Ano ang salitang may salungguhit? Panukala. Okay.
Magaling, magaling. Okay. Ang mga salita na inyong mga nabuo o inyong mga nakita ay ilan sa mga maaari niyong mabasa sa ating panibagong paksa. Ngayon, nais ko malaman kung kayo ba ay nagbasa na ng susunod na paksa. Nagbasa na ba ang lahat? Okay, sige nga. Ano nga ang pamagat ng ating susunod na aralin? Sige? Sige, Jersey? Ang pagkanak kay Don. Okay, basahin nga ng sabay-sabay. Aralin 9. Ang pagtataksil kay Don Juan. Okay. May nakikita kayong larawan dito. Tama po ba? Okay. Ang mga larawan na iyan ay kailangan nating pagsunod-sunodin depende sa pangyayari at sa tulong ng mga numero na aking hawak. Okay, wait lang. Okay, sige, okay lang. Pagsusunod-sunodin natin yung mga pangyayari. Wait lang, okay lang. Ayan, nakikita pa po ba? Okay, sige. Para sa una, sino ang magbuod? Okay? Meron ba? Okay, sige Marvin. Maaari mo pang kunin kung ano ang unang pangyayari dyan. Sige, pumunta ka sa unahan at ikwento ko ang naging pangyayari sa larawan na iyong nabili. Sa pagtatagumpay ni Don Juan ang makuha. Sa pagtatagumpay na makuha ni Don Juan ang ibong Adalna, napagtagumpayan niya din maisalba o maibalik sa ano ang kanyang dalawang kapatid na si Don Pedro at Don Diego sa kanilang paglalakbay kung Verbania. Hawak na ni Don Juan ang ibong Adalna na makakatulong upang magamot ang kanilang ama na si Haring Fernando. Okay, maraming salamat. Ito po na Marvin. At para sa pangalawa, sige siya. Sige. Pakinggan natin si siya. Habang mabalik sa Verbania ang tatlong magkakapatid, si Don Pedro ay may binabalak na masama na magtaksil kay Don Juan, habang si Don Diego naman ay sa una ay hindi pumayag sa pagtataksil. Ngunit sa uli ay pumayag din. Okay. Ano nga ulit ang pinag-usapan ng dalawang magkapatid? Pagtaksil kay Don Juan. Pagtataksil kay Don Juan. Okay. At para sa pangatlo, sige, Duren. Sige, Duren. Punta ka sa unahan. Maaari ko pang ikwento kung ano ang mangyayari. Habang ang dalawang magkapatid patungo sa bundok, binukbog nila si Don Juan dulot sa kaibigan dahil nakuha ni Don Juan ang ibong agad. Okay. At para sa pang-apat, sino nga ba yung pang-apat? Sige, Christian. Okay, sige, Christian, maaari ko pang kwento kung ano ang pangyayari. Pagkatapos bubugin si Don Juan at si Don Juan ay bubog na or bubog sarado, siya ay humingi ng dasal sa inang Birhen na sana paglilingin ang ama at mabuhay pa ito na matagal kasama si Don Pedro, Don Diego at siya. Okay. At para sa pang-uli, bakit sino ang nag-ialok sa magkapatid na gawin ang pagtataksil
si Caidon? Sino sa magkapatid ang nabuntong na pagtaksilan si Don Juan? Sige, Zanar. Si Don Diego. Si Don Diego ba? Si Don Diego ba? Sige, Andy. Okay, si Don Pedro. Sa tingin nyo, okay, nakabalik ba ang tatlo ng ligtas sa Berbanya? Ano kaya ang sunod na nangyari? Ano kaya ang pinaglatnan ng mga kapatid? Sige, Riyash. Sa kabilang banda, nang si Don Diego at Don Pedro ay makauwi, ay pinakita agad nila sa kanilang ama ang ibong Adarna, ngunit ito'y mukhang malungkot at lumulubog sa pato. Ang ibong Adarna ay kanilang ipinapaawit, ngunit hindi ito umaawit dahil ang totoong may-ari nito ay si Don Juan na kanilang binubulog. Okay. Tingnan natin kung tama ba ang pagkakasunod ng kanilang kwento. Tama po ba? Tingnan natin. Okay. Ang unang nangyari ay yung kay Isha. Isha muna. Oo, dito ka. Yan. Yan. Then next. Pangatlo. Pang-apat. At Ngayon, klase, sa tingin nyo sa kasalukuyang panahon, meron pa ba tayong mas makakatulad kay na Don Juan, Don Diego at Don Pedro? Meron ba? Opo. Meron? Oh. Sige nga, paano mo nasabi? Vincent? Kung ikaw ang papapiliin, sino ka sa tatlo? At bakit tayo? Okay, bakit naman kaya si Don Juan ang iyong napili? Ay, marami na nagtatas sa akin. Ang pipiliin ko rin magpatawad kesa magkaroon ng kamalan. Okay, mahusay. Sino pa karagdagan? Pagbabahagi? Kung kayo ay isa sa tatlong magkakapatid, sino kayo? Sige, Rian? Si Don Juan po. Kasi bukod po sa matyaga siya, ay mapagpatawad din po siya. Kaya po nung pinagdakulat po siya ng kanyang mga kapatid ay pinatawad niya pa rin ito at sinabi niya ito sa kanyang ama upang hindi parusahan. Ang dalawang mga kapatid. Okay, bigyan naman natin ng tatlong basta ang mga nagbuod ng kwento. Okay, walang salamat. Sige. Ngayon klase ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain na kung saan ito ay nagpapakita ng mga suliraning panlipunan na dapat mabigyan natin ng solusyon. Handa ba ang bawat isa
Okay? Maaari na po kayong sa inyong mga upuan. Sa ayos lang niya. Okay na ba? Sige, bago tayo magsimula sa ating pagkanang gawain, okay, syempre meron tayong pamantayan. Sige nga, pakibasa muna. Pagkakamasa, pagkakahusay, aktibong nakilahok ang mga kasakit. Mahusay, aktibong nakilahok ang nakaraan. Tataman, aktibong nakilahok ang ilan. Pagsasalita at pagbibigkas, mapakahusay, lubhang malinaw sa pagbigkas ng magaan
kwento ng bawat isang Pilipino na napagtaksilan, nakaramdam ng inggit at nakaselos. Ah, kwento mo, papasikatin ko. Kayo ngayon ay nanonood dito sa kwento mo, papasikatin ko ng DC Double Happy, kung saan malalaman nyo ano nga ba ang storya ng dalawang content creator na napagtaksilan ng kanilang kaibigan at ang kanilang mga kapatid. Malalaman natin yan? Pwede mo bang ipahaya kay siya? Dito ay malalaman natin ang mga kwento ng mga taong nagbibigay sa atin ng dalipan. Ngayon naman ay makikinig sa usapan namin dalawang sikat na TikToker na si Lian Arcilla at Jersey Sarito. Ang aming karanasan noong ako ay pasikat na ay ako ay pinagtaksila ng aking kaibigan at sinabi kung ano ang aking mga pag-uugali sa taong buhay at siniraan niya ako. Gaya na lamang nung ako ay malapit ng sumikat, siniraan niya ako gaya na lamang nung Wait lang ha. Yung kamay ko po kasi. Tiniraan niya po ako sa marami, kaya po ay parang naubos na po ang aking mga taga-suporta, kaya nawalan na rin po ako ng gana. Yun lamang po naman. Katulad din po ni Lian, ako rin po ay pinagtaksilan ng aking kapatid. At pinagmukha niya po ako masama sa maraming tao at pinagmukha niya po ako magnanakaw sa aking magulang. Hindi ko po inaasahan na gagawin niya sa akin na dahil siya po ay aking kapatid. Pero sa huli po, naging masaya po kami pamilya at pinatawad ko rin ito sa kanila. Ha! Sumayin talaga. Ngayon naman, tingnan natin ang buhay sa likod ng ating mga TikToker na kaibigan sa likod ng mga camera. Tiyak ka na nakakahusay ang kanilang pag-uulat, ang kanilang mga damdamin sa isa't isa. Napakita nila at naibahagi nila kung anong pagtataksil ang nagawa sa kanila ng kanilang kaibigan at ang kanilang kapatid. Di ba nga napakahusay nila, Ayesha? Oo nga. Diyos talaga ang nagpapasaya sa ating lahat sapagkat siya lang ang tanging nating minamahal. Kaya yan. Napakahusay nga talaga nila, di ba ito? Ano naman kaya ang masasabi mo sa kanila? Sabi ko lang, nakakatuwa lang na dahil nila sa pagdadasalin na dahil pagdadasal at tutunan nila ang patawad. Ayan nga, sinasal sila nananali upang mapagtagumpayan ang kanilang mga pagsubok. Tiyak nga na nakakatuwa dahil may mga Pilipino pa din lumalaban at matapang nilalaban kahit para sa mga problema nila. At ngayon namin pinapakilala. At ngayon namin ulit ipapakilala si Lian Arcilla na na may merong 1.2 million na followers sa TikTok at 3.8 million sa Facebook. At si Jersey Resurrection na may 100,000 followers sa Twitter at may 10 million followers sa YouTube. Idol, pa-picture! Kayo ngayon ay nakikilahok at nakikisaya dito lamang sa DC Double Happy. Marapat dapat na tayo ay magpatawad upang ang buhay natin ay lumigaya. Ika nga nila, napakadaling magpatawad.
kwento mo, ipapasikatin ko. Ito lang ang itid ng Radyo Balita, nagdalaman ng aral at kasiyahan. Hanggang sa muli kayo nanonood ng DC Double Happy, abangan niyo kami sa susunod na araw para makilahok, makisaya, at makiligaya dito lamang sa DC Double Happy! Okay na? At dyan nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po. Okay, bigyan na ba natin ng tatlong bagsakang unang pangkat? Okay. Sa tingin nyo sa kanilang pinakita na pangkatang gawain, ano kaya ang mga pagtataksil na ginawa sa kanila? Diba? Iba't ibang pagtataksil. Hindi lamang sa kaibigan, sa kapatid, kundi sa pamilya. Okay? Ngayon, ating tingnan ang puntos ng pangkat dalawa. Handa ba pangkat dalawa? Okay, sige. Tayo na. Kami ang tuk-tuk, kami ang tuk-tuk. Handa na ba kayo? Alamin ang putos nyo, kami ang tuk-tuk, kami ang tuk-tuk. Hindi kami susuko, ilalaban namin to. Bibigyan namin ng 10 puntos ang pagkatisa, sapagkat kompleto ang nilalaman ng kanilang ipinakita dito sa harapan. Sa harapan, buong husay na naipakita ang buong kooperasyon ng buong miyembro. Dagdag naman puntos po para sa kooperasyon at sa tamang oras dahil naipakita po nila ito sa tamang oras. Ayun lamang po. Maraming salamat. Okay. Salamat natin. Okay. At para sa pangatlong grupo, handa na? Okay, sige. Kayo na. Kami ang group 3, kami ang group 3. Hindi magpapatalo, itotodo namin to. Kami ang group 3, kami ang group 3. Magandang umaga sa inyo lahat. Kami nga po pala ang pangkat tatlo at tinatapan po kami na gumawa ng awit tungkol sa ang kasakiman ay kapatid ng kataksil. Tuwing nakikita ko na magkasabi tayo, naalala ko nasisira ang araw ko. Di ko alam bakit ba nagsasilyo ko. Sadyang nagsasaktan pero di nagkakamali. Ang puso ko'y nagdurugo at parang nagkawan ko. Sa tuwing nakikita mo, nakakama kayo. Sige, maaari mo bang ipaliwanag ang kantang inyong ginawa? Sige, patungkol saan ito? Ito po ay tungkol sa dalawang magkapatid na sinagsupo nila sa Don Juan. Ngunit tinatawag din po nila. Okay, ano yung nilalaman ng inyong ginawang kanta? Patungkol ito sa Patungkol sa sinataksi. Itong dalawang magkapatid sa isa nilang kapatid. Okay, sige, salamat. Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkatatlo. Okay. At para sa pang-apat, handa na pang-apat? Handa! Okay. Gising na ba ang pangkat-apat? Gising na kami. Pangkat-apat. Talento, talino, pinag-isa. Sa pang
pagtataksil ay isang desisyon at hindi aksidente. Ang pagtataksil ay hindi aksidente sapagkat kapag tayo nagsasaksulan, ginagamitan ng ito ng isipan nila. Ang taong inililigaw ng matutulit para magkasala ay mabibiktima ng sarili niyang mga kapanan. Ang nais ipahayag ng nais isahan ng pahayag na ito ay dinadala natin ang ating sarili sa maling daan kasi tayo ay gumagawa ng masama. Walang perfect sa mundo. Nagkakaroon tayo ng mga kasalanan dahil sa maling pagpapasya. Kaya pinupursige kayo na mag-isipang suriin muna bago kayo gumawa ng isang hakbang sa inyong buhay. Ang pahayag na ito ay kumakatawan sa tatlong magkapatid na dalawang higit at isang higit at isang sa landas na kanilang pinili ay siyang landas tungo sa kanya. Sigapin natin na huwag magpatukso sa kasamaan at huwag nating piliin na gustuin ang mas na makinig. Dahil tayo rin ang magbibigay. Walang magandang kapalaran ng Pinanganak sa kasaluman. Noong tayo ay bata pa, hindi natin katulado ang ating. Ngunit tayo ay sumusunod lamang sa mga aksyon ng ating mga Ngunit sa ating pagtanda, magkakaroon tayo ng ideya kung ano ang tama o mali. At nagkakaroon din tayo ng ideya dahil sa ginawa ni Don Juan ni Don Pedro at ni Don Diego, maaaring ito ay naging responde sa kanilang pinagdadaanan tulad ng trauma o kaya trauma or stress. Para sa pinagpahayag, ang kasakiman yan ay isang kahinaan para sa taong takot masarap sa katotohanan. Ang nais ipahayag nito ay ang mga taong takot mahuli sa kanilang sariling anino. Ang mga taong takot mahuli sa kanilang sariling anino ay siyang takot na magkamali, takot na mabugbog ang kanyang pinagdadaanan, ay takot din siyang malaman na ang realidad niya, ang kanyang realidad, ang kanyang kinakaharap ay hindi niya pakaya. Takot siyang sumubok, takot siyang magkamali, at takot siyang malaman ang kanyang pagkakamali. At dito nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat. Okay, para sa pagpupuntos, pangkat-dalawa. Tayo agad, pangkat-dalawa. Tara din sa aming grupo, kami ang iyong tagapuntos. Tara din sa aming grupo, kami ang iyong tagapuntos. Tara, G! Sa grupo! Sa grupo! Tara din! Binibigyan namin ng 8 puntos ang pangkat-3 at ang pangkat-4 dahil may kaunting kaguluhan ng kanilang pagpepresenta sa harap. Ngunit, kanilang naibigay ng kanilang naibigay ang buong nilalamas ng kanilang gawain at naitapos ito sa takdang oras. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay, para sa grupo. Mula sa pangkate na inyong ginawa, ano ang inyong mamumungkahing solusyon kapag kayo ay nakahanap na ng inggit o selos? Ano kaya ang inyong gagawin kung kayo ay nasa kalagayan ni Don Pedro? Sige, Christian. Pag naiingit ka po sa isang tao, isipin mo po kung ano po binigay sa inyo ng Diyos ba na wala po sa kanya. May ganun ka rin ba? Minsan. Okay, sige, yan ka rin agad. Matuto po tayo mag-focus sa ating sarili.
Taas. Group 4, ilan na ang tapos? Pangkat 3, ilan na ang tapos? Pangkat 2, ilan ang tapos? Pangkat 1. Okay, susunod ko yung pa. Okay, 10 seconds. Okay, sige. Taas na ang kamay ng mga tapos na. Okay, sige Rian, pakibasa ang iyong sagot. Ang parangalan ay pinagpapaguran, hindi pinipili para lamang. Para lamang, ang kapaguran ay bunga na tayo ay nagsikap at nagbigay ng aksyon sa isang bagay. Hindi lamang ito pinipili, ngunit buong puso na kinuha at kinamit. Okay, magaling. Sino pa? Sige, Sharon. Natutuhan ko na dapat natin paghirapan ng mga bagay dahil hindi tayo matututo kapag hindi natin alam o inalam kung paano ito makukuha ng tayo lamang. Okay, bigyan na isang bagsak si Shelo. At sa mga sige, Marvin. Ang karangalan ko ay napapaguran at hindi lamang pinipili para lamang sa pagkakataon. Dapat mo ito ang parangalan ng Okay, bigyan ng isang bagsak. Okay, bago matapos ang ating arrange ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng pangwakas ni pagtataya. Binigyan ko kayo ng mga flashcard. Nasaan yung mga flashcard nyo? Yung ABCDs. Okay, handa na? Okay, para sa unang bilang, sige. Para sa unang bilang, si Marvin lang. Unang bilang, sige Christian, unang bilang. Ang nuno at gagapang-gapang sa dalawa. Okay, anong sagot nyo? Itaas ang inyong mga sagot. Itaas. Itaas ang inyong mga sagot. Mga sagot, letter B. Anong sagot, Christian? Letter D po. Okay, ang tamang sagot ay letter B. Okay, pangalawa. Sige, Sophia. Ang kinuha ng magkapatid kay Don Juan. Okay, anong sagot ng karamihan? Karamihan. Group 4, anong sagot nyo? Group 4. Okay, ang sagot, Sophia? Letter? Siko, Okay, itong letter. adar. Okay, pangatlong bilang. Pangatlong bilang. Sino? Sige, Camille. Basahin ng malakas. Ang pinagpagsunan ang ayaw ng pangalawang kapatid. Okay, sino? Ano yung sagot? Group 1. Sagot. Taas ang sagot. Okay, pangalawa, pangatlo. Okay, sagot. Si Don Diego. Si Don Diego ba? Okay, tingnan natin. Ang tamang sagot ay si Don Pedro. At para sa pang-apat, sige, Micaela. Sagot? Okay, ganun din ba ang sagot ng group 1? Pangkat isa, taas ang sagot. Pangkat 2, taas ang sagot. Pangkat 3, pangkat 4. Okay, letra C. At panghuli, sige, Angelica. Ang hindi kumanda ng dumating sa paraan. Sagot? Sagot, group 1. Okay, letter Okay. Para sa susunod na ating tatalakay, kayo ay magkakaroon ng takdang aralin. Inyong babasahin at uunawain ang aralin 10, hindi umawit ang ipong adaga na may saklong na 258 hanggang 200. Nagkakaintindihan? Okay. Section 2, maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam na.